So guys, andito kami ngayon sa labas ng Bayin. Mga asawa ko. So hindi muna kami pumasok dahil kararating na namin galing biyahe at mainit pa. So guys, sa time Ito yung araw na inaantay natin. papasukin kami sa loob. Guys, nakapanganakan ng asawa ko. So, maya papasok na siya sa loob. Antayin na lang natin guys. So ayun guys, inaantay pa natin yung midwife kasi may kausap pa. So baka ngayong araw na to, so kamamayang gabi, mga anak na asawa ko. Ayun, so kailangan na daw na mga anak na yung week na to. So hindi na kailangan umabot sa due date niya dahil baka lumaki yung bata sa tiyan. So kaya kailangan na. So ito, inaantok tayo guys kasi pagkagaling natin sa trabaho, diretso na tayo dito. So nag-under time na tayo guys. So nakakaantok. So baka maya naantay lang namin siya, nandito naman dalawa. So ayun, nagre-relax, nag-iipon ng lakas para mamaya. So ayun guys, ganito pala ang feelings pag nag-aantay ka na manganak ng ating asawa. So naghalong kaba, nervyos at tawag dito, exciting. So ayun, so sa first baby ko kasi guys, hindi ko ganong naramdaman yung takot, kaba. Yung exciting meron, pero yung takot, kaba hindi ko ganong naramdaman dahil lasing na lasing ako noong time na yun guys. So ayun, napakaingay ko pa noon dito sa lahingi na yun. So ayun, ngayon wala pa nga ang labor, di pa nagle-labor misis ko, pero hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko. Naantok ako pero hindi ako makatulog. So ayun, so ganito pala feelings talaga guys. So parang iniisip ko pa lang guys, ako yung nasasaktan. Masarap gawin pero manghihirap pala manganak guys, mahirap. So ayun, antabayanan nyo na lang guys. So guys, lalaki pala yung magiging baby namin. So hindi pa kami nagkasundo ng misis ko sa ipapangalan namin. So may gusto siya at may gusto rin akong pangalan. So kung masunod to guys, ipapangalan ko to sa idol ko, NBA player, walang iba kundi si The King, LeBron James. Ayan. So idol, pag nagkasundo ko ng asawa ko, ipapangalan ko to sa'yo. So ipapangalan ko to ng King James. So dahil idol kita, ipapangalan ko sa'yo to.
So, sana malusog yung bibi ko paglabas. Ayan, so, idol, sa'yo ko to ipapangalan. Dahil idol kita, ikaw yung nag-iisang NBA player na idol ko na active pa na naglalaro ngayon. So, ayun. Sana safe yung mag-ina kong So, may raos ang pinagbihis na siya. panganganak niya. Maging safe silang dalawa. Dito naman guys ay Abangan nyo lang din siya ng, guys mga susunod na oras. dextrose. Ayan. So, yun. Dito pa nga lang guys ay kinakabahan na ako. Hindi ko na ma-explain kung ano yung nararamdaman ko guys. Naghalong kaba, takot, exciting. At dito guys, after ng pagkakabit ng suwero niya ay tinurukan na rin ata siya ng pampahilab guys. Di lang ako sure. So, kaya medyo balisan na yung asawa ko at lalo na ako. Kinakabahan ako sa part na yan guys. Hindi pa nga nag-start mag-labor yung asawa ko guys ay hindi ko na talaga maintindihan yung aking sarili guys. Upo, tatayo. Ayan. So ganito pala talaga ang feelings guys pag malapit na manganak ang ating asawa guys. So ayan, antayin nyo na lang guys yung mga mangyayari sa mga susunod na oras. At dito guys sa part na to ay gentleman tayo sa ating asawa guys. Tinulungan natin magsuot ng medyas siyempre para makabawi tayo sa ginawa natin sa kanya. Ayan guys. So ang tip natin dyan guys ay gentleman dahil alam ko na sa mga susunod na oras ay maghihirap na yung asawa ko lang dahil sa akin. So ayun lang guys. Itlog sana. Wala, nabili ko wala itlog pa mo. At dito naman sa part na to guys ay sa sobrang takot, kaba, nervyos ay dinaan ko na lang sa kain ng quick yung aking takot, kaba, nervyos. Ayan guys. Ayan. Parang wala lang nangyari guys. Yung asawa ko nag-start ng mag-labor. Ako ang sarap kong kumain ng quick. Di man lang ng alok. So ayan guys. Siguro hindi lang ako nakaka-experience ng ganito guys. Siguro marami kami. Sa labas sa magtapon mo. Nainan mo may sauce. Bente yun. Oo siya. Ano po nakaluto siya. Ano ba? Ano ba?
Uniform niya. Yung check up kahapon ako naman nakikita siya. Sa kanya wala sa akin. So guys, ito na yung part na lalong kinakabahan na ako dahil napansin ko balisa na yung asawa ko guys. Mukhang nakakaramdam na siya ng sakit. Ayun guys. Kaya pinagmamasdan ko lang siya, hindi na din siya mapakali guys. At ganun na rin ako guys. Dinadaan ko na lang sa pa-video guys. So ang hirap pala talaga manganak guys. So ito guys, nagawa ko pang lumamon kahit nahihirapan na yung asawa ko sa part na to guys. Ayan guys. So nag-i-start ng misis ko sa kanyang pagdudusa ng dahil sa akin. Ayan guys. Paano na yung mag-ato siguro? Ano pa ganun? Pagpa-check up na, ang ka, Wala dosin mo? Mukha ng karandaya, pagpa-check up na sa TV. Pag-abot sila sa lay ni Anham, di mo, na ipawin yung istorya. Tapos ay, ikaw ang tinagkwanta si Jikas. So dito naman guys ay talagang nakatayo na lang yung asawa ko. At sa part na to guys ay binipi nga pala siya. Inunito yung BP niya kung okay or hindi. So nag-i-start na yung misis ko dyan ng pananakit ng balakang niya. At sumasakit na raw yung puso niya or sikmura. So ayun lang guys. So dito guys, sa oras ng 8:26 PM ay talagang nagsisimula ng hysterical yung asawa ko dahil sobrang sakit na talaga ng kanyang balakang, pero pasulpot-sulpot pa guys. Kaya naka-escort na siya sa monoblock. So habang pinapalakas ng loob ni ating midwife yung loob ng asawa ko, ako naman ay napapansin ni ate na nininervous na daw po ako. So ayun guys, medyo napapangirit na yung asawa ko at parang nagsisisi ako sa ginawa ko. Ayan, dito guys talagang ay kinakabahan na talaga ako guys. At hindi ko na ma-explain, hanggang tingin at tanaw na lang ako habang nakahiga yung aking asawa. At buti na lang naman yung biyanan ko umalalay sa amin at maraming salamat sa kanya. So guys, hindi kami iniwanan. So hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko dyan guys. Talagang nakatingin na lang para bang walang nangyayari. So gustuhin ko mang
kunin yung sakit na nararamdaman niya ay hindi pwede. So ayun guys, napakahirap pala talaga guys sa isang babae ang mga anak. Tapos tayo magpapasarap lang. So ayun guys, ito na yung time ng 9 PM na talagang sobrang sakit na ata, at pag humawak sa braso ko ay bumabaon na yung kuko niya, at ako naman ay walang magawa kundi sige, at kung yan lang ang paraan na maitulong ko ay hawakan mo na lang yung gusto mong hawakan. Dahil wala talaga akong may tutulong sa part na to. So talagang ako yung kinakabahan, nervyos, takot, excite, naawa sa asawa ko sa part na to guys. Sige. So sa mga susunod na nangyayari pa guys ay ito, time 10 o 5 ay umiiyak na talaga siya guys, at naawa na ako guys, pero wala akong magawa kundi ang palakasin na lang ang loob niya. So parehas na kami ng biyanan ko dito guys ay parehas na kami natatakot at naninigas sa part na to. Guys, talagang hirap na siya sa part na to guys. So hindi pa siya pasok doon sa kabilang room dahil inaantay yung pagsakit na tuloy-tuloy na talaga guys, para iire na lang niya. So sa part na to guys ay pasulpot-sulpot pa lang yung sakit na nararamdaman niya. Ayan guys, kung ito na lang talaga andito yung yaran ko guys para alalayan kami. So ayan guys, ito yung part ng 10:20 PM ay niyakap ko naman talaga siya ng mahigpit para maibisan yung nararamdaman niya, at yun lang ang kaya kong itulong sa part na to. Wala talaga akong ibang naisip kung hindi yakapin siya. So sa mga susunod na oras dito guys ay hindi ko na nabidyohan ang paglipat sa kanya doon sa kabilang room para manganak na siya, dahil sa sobrang kaba, takot, nervyos na nararamdaman ko, hindi ko na nabidyohan. Hello guys, sobrang saya ko sa gabing to, at safe na nakaraos yung asawa ko na sa panganganak niya, at thank you din sa ating Panginoon na napaka lusog ng aking baby boy. So ayun, thank you Lord, thank you din sa mga nagdasal na safe yung panganak ng asawa ko. So ayun, bibidyohan ko na lang siya at ipapakita ko sa inyo yung aming baby boy. So ayun mga kamolding, napakahirap po panganganak ng ating mga asawa, kaya yun, mahalin natin sila, dahil pagdating ng time na nanganganak sila ay napakahirap. Hindi ko ma-explain kung paano o ano ang gagawin pag nanganganak yung ating asawa. So parang ang dali lang
sabihin na napakadali pero napakahirap. Pero ang sarap sa pakiramdam pag naririnig mo na yung unang iyak ng iyong anak. So ayun na kamuling, hanggang dito na lang muna tayo at ayun, wala akong masabi. So thank you Lord at safe yung maging ako. Ano yung hambay nanda sa opisina? Dito. Umuto. Good morning baby. Bugang. Baskog. Hindi na nag-oo ka tiyan na Abang. Good morning. Good morning. Electric pa, may utot pa. Good morning baby. Hindi na ikaw na videoan kagabi no. Good morning. Magdamag ka ng tulog. Ngiti. Ano ba ganyan? Pangpangkihan mo. Ito, insecure kasi pango daw tsaka maitim. Yung atin yung maitim daw. Bakit daw maputi yung kapatid niya? Tsaka bakit daw matangos ang ilong siya? Hindi.